Part 1. Good morning mga ka-explorer. Ito po ay reaction video patungkol sa lihim ng Mount Makulot, courtesy video, thanks to Phone TV channel. Namangha ako sa aking nasaksihan patungkol sa natatagong lihim ng Mount Makulot, Cuenca, Batangas. Ang bayan pong ito ang aking sinilangan way back in the history of the World War II. Ang Cuenca, Batangas ay mayaman sa kwento ng nakaraang kasaysayan, panahon pa ng Japanese occupation, ay lalahad at isa sa larawan po ito ng host Phone TV YouTube channel. Please watch our history. Please don't forget to like, share, at subscribe. Explorer 100 at isang journey begins. Thanks for watching Part 1. Sige lang, wala tayo iwa. One time, big time. Kailangan talagang pahalagahan natin yung kanilang paghihirap dito sa paggawa nito. Disyembre 8, 1941, isang araw matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor, sabay-sabay na inatake ng puwersa ng Hapon ang mga pangunahing base militar sa Pilipinas, kabilang ang Clark Air Base sa Pampanga. Hindi pa man nakabawi ang mga sundalong Amerikano at Pilipino, sunod-sunod na ang pagbagsak ng bomba. Mabilis at organisado ang paglusob ng mga Hapon. Sa loob lamang ng ilang araw, nakuha nila ang maraming bahagi ng Luzon. Nang makuha nila ang buong Luzon, dito na sila nagsimulang ikutin at maghanap ng lugar na pwedeng nilang sakupin at pagtaguan. At isa na nga dito ang Cuenca, Batangas, kung saan natagpuan ang maraming tunnel na ginawa sa panahon ng ikalawang digmaan ng pananakop ng Hapon. Ano nga ba ang lihim ng kasaysayan na matagal nang natabunan ng panahon tungkol sa naging bahagi ng Cuenca, Batangas sa pagtatamo natin ng ating kalayaan sa kamay ng mga Hapon? Tahimik at payapa, ganyan madalas ilarawan ang bayan ng Cuenca sa Batangas. Pero sa likod ng ganda at katahimikan nito, may isang kasaysayang matagal nang natatabunan ng panahon. Isang kwento ng digmaan, lihim at mga tunnel na nagpapakita ng mga bakas ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Noong panahon ng Tagapon, kami may kaibigan ng Hapon. Bagong dating, hindi marunong ng Tagalog, ay di gabi-gabi dahil dito parang nakikipagkaibigan doon sa kapatid kong dalaga. Ngayon, yung patuloy na pangyayari yun, ang kwento ng Hapon ay mag-iingat daw kami at yung duduting na batch ay manggugulo at magpapatay. Ang bayan ng Cuenca, para sa kaalaman ng lahat, ito ay sakop dati ng San Jose. Dahil po sa 11 magigiting na Cuenqueño noon na kinikilala sa bayan, kung saan ang isa ko dito ay si Don Martin Marasigan, ay hiniling nila sa Governor Paez na ito ay mapahiwalay. Ang Cuenca ay naging napakalaki ng bahagi ng panahon ng Hapon sapagkat ito ho yung ginawa ho na kublihan ng mga Hapon noong una. So ngayon po ay ipapakita rin ho namin sa inyo ngayon yung mga pruweba na talagang ang mga Hapon ay nagkuta dito sa bayan ng Cuenca, at isa sa mga pruweba dito ay ang mga World War II Japanese tunnel na pupuntahan ho natin sa ngayon. Dahil sa mga impormasyon na aming narinig tungkol sa nakatagong kwento ng kasaysayan ng bayan ng Cuenca sa Batangas, ay agad kaming pumunta para alamin at puntahan ang mga sinasabing mga tunnel at mga bakas ng naiwang kasaysayan noong panahon ng Hapon. At pagdating namin sa Cuenca, Batangas, ay agad kaming nakipag-ugnayan sa barangay na nakakasakop sa mga tunnel at sa punong lungsod ng Cuenca. At dito ay sinamahan kami ng isa sa mga sumasaliksik sa nakatagong kasaysayan ng Cuenca na si Sir Eric Cuevas. So mga Kaponyo, andito tayo ngayon sa daan papunta dun sa tinatawag nilang marker, at kasama natin si Sir Eric para makita natin yung katunayan na talagang pumunta ang mga Hapon dito sa lugar ng Cuenca, which is dito daw binatay yung 22 Pilipino na binihag ng mga Hapon. Tingnan natin ito ba talaga ang magiging patunay na talagang binihag itong mga 22 na katao dito sa Cuenca, Batangas. So tara, punta natin. Sa unang pagkakataon ay mabubuksan ang nakatagong kwento ng Cuenca, Batangas.
Batangas. At ngayon ay aming pupuntahan ng isa sa makasaysayang lugar kung saan naganap ang isang pangyayari ng kalupitan ng mga Hapon noon sa mga bihag na Pilipino. Ito na sir yung marker. Sa aming patuloy na paglalakad ay narating din namin ang mahiwagang marker. Nangyari dito ayon sa kwento ng isa sa anak ng pinatay dito na Mr. Agustin Olea Sr. Ang nagkwento sa akin kanyang anak si Mrs. Erlinda Limbo. Kung saan sila binihag yung 22, pinahilera sa lugar na to. Oo, kasi ito Bangin. At dito pinagbabaril. At yung pari naman pinaluhod dito sa lugar na to. Mismo lugar na to. At sinaksak ng bayoneta ng Hapon. Wow. Kaya nalaman yung kasaysayan na yon kasi nung sila ay mabaril dito may 2 nakaligtas. At sila yung nagsabi na may nangyari ditong masakit dito sa lugar na to. At pagkatapos ng pangyayari yun, makalipas pa yung pananakop ng Hapon, saka lamang ito nabalikan yung mga tao dito. Kaya nung balikan ito, mga kalansay na. Ayon kay Mrs. Erlinda Limbo, na siyang anak ng isa sa napatay dito, kinilala na lamang sa pamamagitan ng mga ngipin sa kadamit, yung mga bangkay. Sobrang nagulat ako sa aking narinig sa mga kwento ni Sir Eric na may 12 mga Pilipino ang nagbuwis ng buhay dito sa lugar na ito na naging bahagi ng ating kasaysayan noong panahon ng Hapon. At sa patuloy na pagkukwento ni Sir Eric ay umagaw sa akin ng pansin ang tila nicho sa aming harapan. Ano nga ba ito? Sir, ano nakalagay dito na ano? Mababasa ho natin dito yung pangalan ho ni Father Vicente Prandi, OSJ. So siya ay isang oblatong pare dito sa parokya at dambanang pang-arsidiocese ni San Isidro Labrador. So mga oblates ho nun dati mga pare. At kasama ho siya sa 22. Sa ngayon ho ay patuloy ho yung aking pagsasaliksik kasi gusto kong mapangalanan yung 22 na tao na pinaslang ho sa lugar na to. Sa mga kwento na aking narinig at sa palatandaan na aking nakita na marker na may nakalagay na taong kung kailan pinaslang ang 22 Pilipino noong Enero 31, 1945 ay nagpapahiwatig lamang na may naganap na kasaysayan sa panahon ng Hapon sa lugar na ito. At ito nga ang isa sa magpapatunay sa nakatagong kwento ng Cuenca, Batangas. Pagkatapos naming puntahan ang marker na sumisimbolo sa 22 napaslang na Pilipino noong panahon ng Hapon, ay agad kaming tumungo sa lugar kung saan makikita ang mga Japanese tunnel na pinagkutaan ng mga Hapon. At sa tagal ng panahon na lumipas, kamusta na kaya ang mga tunnel na ito? Yung tunnel po na ating pupuntahan po, mula sa Paul, bata pa po, kaya po ay nakamulatan ko na yung mga tunnel na po yan, pinupuntahan po nila mga matatanda. Kung sa iba po ay tinitingnan nila kung ano po yung estado niya, dahil yan nga daw po ay mga pinagkutaan ng mga Hapon. At ang mga tunnel pong yon ay malalapit po talaga sa tubig. At yung iba po doon ay ginawa po nila ng trap. Pero sa ngayon po ay hindi muna pinapasukan yung paloob para po sa ano kanan lahat. Pero doon po sa mga gustong pumunta po rito para makita, available po aming barangay at pwede po kayong magsasabi lang po kayo sa barangay para mabisita na rin po lugar ng mga tunnel po na naririto sa barangay Tita. Wala na kaming sinayang na oras at pumasok na kami sa loob ng kagubatan para puntahan at makita ng malapitan ang mga tunnel na ginawa noong panahon ng mga Hapon. Walang nakakaalam kung safe ba ang aming mga daraanan dahil sa tagal na ng panahon na hindi ito napupuntahan. Talagang hindi rin pala biro ang pagkakadiscover nitong tunnel na ito, no? Oo. Masukal at matirik ang kailangan daanan bago marating ang mga tunnel dahil ang lugar na kinaroroonan ng mga tunnel na ito ay bahagi na ng Mount Makulot, kaya matarik at medyo delikado ang kailangan daanan. Wow. Napakaganda naman ng lugar ito. Napakalamig ng simoy ng hangin. Sa aming patuloy na paglalakad ay narating namin ang isa sa mga pinagpupunan ng tubig ng mga Hapon sa kanilang pagkubli sa mga tunnel sa gitna ng kagubatan. Sobrang namangha ako sa aking nakita. Ganito pala ang itsura ng kinukuhanan nila ng tubig para sila ay makasurvive sa gitna ng kagubatan. So sir, yung tubig na nandito ngayon, naiipon lang siya sa pamamagitan ng tulo. Opo. Itong mga tulo na to. Ugat lang, yung mga ugat po yan na
nakaano sa basin natin. Napuntahan na ba ito ng mga eksperto o Wala pa. hindi pa talaga na ano pa lang talaga. Kumbaga dito pa lang sa loob. Tapos itong mga nandito ng simento na to, gawa na lang to ng mga residente para maipon o. Pero imagine, naisip nila na gawan to ng ano, ng Dahil ito ganito. nga lamang yung source ng tubig nung Oo. una. Wala pang patubig dito sa barangay dito. Malamig yung tubig oh. Opo. Ano to, dati naiinom tong tubig na to? Opo, yan yung halimbawa pupunta po, ang kinabubuhay po talaga nun dito mga pagsasaka, pagkaingin, pagluluban. Ay, pagka po sila pupunta, dyan po sila kumukuha ng mga tubig kung sa pag-iinom. Dyan din po. Pero ngayon lang nakakita ng ganito na naiipon yung tubig sa pamamagitan lang ng tulo. Kasi akala ko, inisip ko yung source ng tubig, malakas. So, talagang tiyagaan. Pero ang Diyan galing. lang po. Ito pala, lambot. Pero tuloy-tuloy. Oo nga, Tuloy-tuloy tingnan nyo. ang tulo. Ito. Ayan, napakagandang tingnan yung itsura ng pagkakagawa ng ito. Ito, ginawa na lang to. Para maipon talaga yung tubig. Since nung unang panahon, konsehal, ganito talaga yung itsura niya. Hindi na babago, ganito na talaga. Ganyan po. Hindi nasisira, Oo. Pero nakakahanga din dito. Parang iniingatan siya ng puno na wag bumuho kasi ito. Parang siyang sumalo eh. Siya ang sumasalo nung pinakalupa dito sa taas. Pero hanggang ngayon ba kinukuha ng pa rin ano? Oo sir, di pa rin. Napakaganda pa rin, napakaganda ng ano. Imagine nyo, merong ganitong source ng tubig na kahit hindi ganun kalakas, pero tingnan nyo, hindi siya naiiga. Tuloy-tuloy, 24/7 ang daloy ng tubig. At napakaganda na yung itsura na to. So sana lang talaga Sir Eric ma-develop, no? Tama. Mapaganda, malinis, para at least napuntahan nila. Hindi natin alam, marami nagsasabi pag mga ganitong mga lugar, may himalaling nangyayari, yung tubig. Sino makakapagsabi, di ba? Ito talaga yung mineral water. Yan na, ito na. Ito na yung pinakasariwang tubig na pwede nating mainom. Nagaling talaga sa kalikasan. Ito po isa sa pinakamatanda dito na ano ng Gano'n na po katagal ito sa tingin nyo? na parang mga 60s pa yan. 60s? Oh. So sakto pala, bago ka makapunta ng tunnel, pag uhaw ka na, meron kang maiinuman. Oo. Kaya magagaling talaga ang mga Hapon eh. Talagang, Oo. Magaling talaga silang pumili ng lugar. Mabubuhay talaga sila, gawa ng mga source ng tubig. Oo, tsaka isinugubat, marami silang makuha mga pagkain pa dito. Sa di kalayuan sa lugar kung saan kumukuha ng source ng tubig ang mga Hapon, ay narating namin ang isang tunnel na nakakubli sa mga puno ng kawayan. Ingat lang tayo, kami mga dapat pala nagano tayo dito. Tagong-tago talaga, no? Paano po kayo ng kawayan? Sobrang tagong-tago. Imagine. Ang pinakabuhat po po na ng kawayan. Napapasok pa ba yan? Hindi na. Hindi na napapasok. Ingat tayo, ingat. Ito, tagulin kaya natin to. So, mula noon, wala nakakapasok dyan. 2000, hindi na po siguro ito napasukan. Delikado na rin pala din pasukin kung hindi napapasok ng Opo. So yung mga po, natin nyo dito. Ito yung isang tunnel na year 2000 pa huling pinasok. So hindi na sigurado kung safe pa ba, baka may mga ahas nang nakatira din sa loob. 2000 nga po ano? Opo. So napakatagal ng panahon na hindi napapasok. So malamang sa laki ng butas na to, hindi natin alam kung ano pumasok dito. At kung napansin ko lang, talagang nakatago siya sa puno ng mga kawayan na hindi talaga mapapansin. So siguro sinadya na maliit yung daanan para hindi mahalata na siyang taguan ng mga Hapon. So hindi natin ito mapapasok tong tunnel na to kasi sabi ni Konsehal, hindi ito safe para pasukin. Dahil hindi na siya ngayon na-explore. So sana Sir Eric, ma-explore ito ng ayos, ano? Oo nga. Para Pwede. maipakita natin talagang... Ay, hindi rin po natin alam sa loob kung bakit mga bumuka. So yun, kasama to sa development ng Cuenca, Batangas para mapaganda lalo. So hopefully sana pagbalik natin, mapasok na natin tong kuweba na to. So tara Sir Konsehal, punta natin yung isang tunnel, tingnan natin. So talagang prueba na may tunnel dito. Hindi natin napasok pero isa to sa pwede natin sabihin na ginawa ng Hapon talaga itong tunnel na to para pagtaguan. Dahil sa katagalan na ng panahon na hindi napapasok ang unang tunnel, ay hindi kami pinayagang pumasok dahil na rin sa aming seguridad, kaya nagpatuloy na lang kami napuntahan ang pangalawang tunnel. Ito po yung Alright. Ayan o, may lumilipad ng mga kabag sa labas pa lang. Oh, yun. Okay.
Siguro po So ito, mga po nyo. Ayan. kunti na lang ito, makakapasok. So sabi ni Konsehal, pwede itong pasukin para makita natin kung ano yung tsura. Gaano kahaba yung tunnel na ito, Konsehal? Mahaba po ito. Dahil ang ilo po nito naging manmade na Pinagminahan na. Pero yung possibility ng pagguho, wala naman. Sa ngayon. Wala naman. Okay, sige. Mabubuhay pa tayo. Pwede pa. Makakabalik pa tayo. Sige. Alright. Nalipad na. Sabi po. Alright. Ayan. Mukhang madaming paniki dito ah. Paniki ba o yung isang ibon? Ito po yung tinatawag nila na layang-layong yung bayakan. Alright. So ito, kita nyo, mapapansin nyo, napakadaming ano na rin. Ipot ng ibon. Wow. So hindi siya yung tulad ng ibang kuweba o tunnel na adobe yung lupa. Opo. Oh, bato-bato. Medyo ano to? medyo lusan lupa. Oh, medyo sa lupa. Kaya, So, ito yun. pero nakakapagtaka, ilang lindo lang dumaan, pero Oo. hindi siya, hindi siya, Yung nga din ako po na nila, puro mga lupa, usli-usli. oo. So ang kailangan dito, mga na eksperto kasi yung level ng oxygen din. Oo. Opo. Kung Saka yung saka yung kondisyon ng lupa. Ay, ito. Safe yun lang talaga. po. Oo. Yun lang tayo naman. Pero ito mahaba talaga to. Mahaba po ito. Napaka talaga. Dahil sa loob, hindi ko Silipin ko lang hanggang dito ha. Okay po, sige po. Ito. Wow. Napaka titibay ng loob ng mga gumawa ng tunnel na ito. Oo, maluwag nga to. Maluwag. So ito, may napasok na ba ito dati? Hindi pa. May na. nakapasok na po dyan. Yun talaga, yung sangka po sa inyo, mayroong mga nagminangkan, iba tinuloy. So ito pala, lumaba dahil sa mga nagmimina ng hindi talaga siya yung ano. Wow. So hindi rin maganda kasi ramdam ko yung hangin, medyo parang hindi na siya sakto sa hininga ng isang tao. Pero still, isang parte ito na talagang pwedeng ginawa din talaga nung panahon ng hapon, ano? Opo. Pinagtaguan talaga. Okay, sige. Puntahan natin yung ano, yung isang tunnel pa. Okay. So puntahan pa natin yung isa pang tunnel para makita natin na kung gaano nga ba. Ang total apat, ano? Opo. Maraming tunnel. So dito pa lang yung sa Dito pa lang po ito, at saka doon sa place na ano lang po nito. Dito Oo. lang yun. Pero Sir Eric, yung total na tunnel ngayon, wala pa kayong, Wala pang saktong bilang. wala pang bilang. Dahil sa ibabaw may dalawa, tapos dito ay 4. Meron sa Makulot, meron sa San Isidro, Mambog. Marami. So kalat talaga. Talaga. So Oo. talagang kailangan na ma-discover talaga itong Cuenca, Batangas at mapasama sa historical places ng Pilipinas dahil dito pala makikita nyo talaga na naging bahagi siya ng ating kasaysayan nung panahon ng gera ng Hapon at ng Amerikano. Sa Barangay Labak meron din eh. Oo. So tuloy tayo. Saglit lang, yung init to. Pawisan agad tayo. So talaga yung oxygen level hindi talaga sakto sa isang tao. So, tara, balik tayo. Tingnan. Pagkatapos naming mapasok ang isang tunnel ay nagpatuloy kami sa aming pag-explore sa mga tunnel dito sa gitna ng kagubatan at sa aming patuloy na pag-ikot ay nakita ko ang isang kamanghamanghang bakas na iniwan ng mga Hapon. Konsehal, yung sinabi nyo kanina, yung sa taas, sarado na rin yun, kadugtong ng isang tunnel Sarado doon. po, ako. May isang Okay, tapos dito isa naman to, kadugtong dun isa, sarado na rin yung Sarado pinakadulo. po yung exit. Okay, so meron pa tayong pupuntahan na isa pa. Pero pa po. Okay, sige. So hindi biro yung pagpunta pala dito bago natin maano. Pero hopefully naman sana, Sir Eric, kung madi-discover, malalagyan ng way pagdating ng panahon, Oo. kapuntahan, Pa-develop. ma-develop. Kasi walang duda, itong lugar na to ay pinagkutaan ng mga Hapon. So, malalim pala yun. Ano pala yun? Ingat. Almost marami po pinagano nila sa mga bangin. Bangin talaga. Oo. Mga ridge. Yung lusutan, para madaling makatakas. Pero sa tingin mo, Sir Eric, ano to? Pinagtaguan ba ng Hapon o pinagdalhan nila ng mga bihag? Sa tingin niyo sa story niyo na ano? Posibleng dalawa din, ano? Oo. Okay. Dahil kung talaga ang Hapon talaga naging kuta itong Mount Makulot. So Oo. ito'y part na ng Mount Makulot eh. Oh. Talagang magaling yung kanilang dahil ikinalap nila, nakakalat.
sa itsura pa lang naman talaga, eh hindi talaga basta-basta At makikita. kung base ho doon sa kasaysayan, sa nakakwentuhan ko, ang Cuenca ay malayong-malayo sa itsura ngayon eh. Dahil itong kalye nito, wala yung kalye, yung national highway na yan. Gubat na gubat talaga. Gubat, talagang daang, yun ay lupa lamang, lupa. Kaya kung mapapansin natin, bakit sila magkukuta doon sa barangay Ibabaw, tabing-tabi ng kalye. So, ang Cuenca noon ay talagang daang tao lamang, saka mga baka at kalabaw lamang ang nakakadaan nung una eh. Eh ito, mapapansin nyo dito. Tingnan nyo to. Actually, nasa creek na tayo eh. Tingnan nyo, napakataas ng lugar na yon. Nandito tayo sa baba ngayon. So, possible talaga yung mga butas ng tunnel, talagang sabi mga officer kanina, naka-design yung dulo. Sa creek talaga ang daan na labasan. Ano? Magaling talaga din mag-decide din ng mga hapon. O ang gawa din ng mga hapon ng araw, bibihag sila ng mga Pilipino. Oo. Yun ang pagtatrabahuhin nila ng Oo, yun. Ganun yung nangyayari. paghuhukay. So talagang pinakamahirap din naranasan yung mga Pilipinong nabuhay nung panahon ng gera, no? Oo. Tapos hindi nila napahahalagahan. Nakakalungkot nating isipin. Ito. Alright. Maliit lang, ano? Ito pang hindi ko napasok pero Mapakaliit. maliit po. Hindi nakasya ang tao. Oo. Pero tingin ko dati ito maluwag eh. Maluwag. Siguro na ano na lang talaga Tabunan na. na. So ito, tingnan nyo mabuti. Ayan. Tingin ko malaki ito dati. So as of now lang, talagang sa taga-tagal ng panahon, yung pagbagsak ng lupa. Salamat sa puno, kita nyo, iniingatan niya yung pagguho, no? Siya pa rin yung kumakapit sa lupa. So sayang hindi natin mapuntahan, papasok. Tingin ko mapakaluwag ng loob nito, no? So sana po yan, may way ng labas. Doon naman din sa kabila. may butas dito sa kabila. Doon yata po labas. Parang mga bahay ng mga alimango, ano? Ganun ang grabe. So ito, another proof na ng tunnel na ginawa ng mga Hapon dito sa Mount Makulot na to, no? Bahagi na ng Mount Makulot. Bahagi na ng Mount Makulot. Okay, so tara. So hindi na siya pwedeng pasukin. Maliit na, natabunan na. So hopefully ma-recover ng bayan ng Cuenca. 1986, 1987 sir, yung mga survivor o kamag-anak ng mga namatay na mga Japanese, nagbisita po sila dito. Tapos nagtayo sila doon ng rebulto, doon sila nag-aalay ng mga noon. Sayang kung hindi ma-develop, no? So yun, tuloy yung exploration natin para malaman natin, ipakita natin na talagang isa na to sa pinakamaraming tunnel na nakita ko na magkakatabi. Oo. Ayun, tambahan na ng puno. Hindi madaling puntahan pero op! Ingat kayo madulas. Ingat, madulas. Tandaan. Ito, kapit ka. Op! Op! Yeah. Oo. Noon. Tutumbahan na ng mga puno. Yes sir, dito labas nung. Okay. Sayang din, natabunan na rin. Opo. So ito mga po yan, tingnan nyo. Yung nakita natin kanina doon, itong labasan. So hindi na rin madaanan dahil natabunan na ng lupa. Nakakapanghinayang lang. Ito po pala yan, malapit sila ulit sa source ng tubig. Ito po yung Talagang no wonder na dito sila maglalagay ng tunnel. Oo. Sa ibabaw ng tunnel na to nandito yung source ng tubig. Tara, tingnan natin. Parehas lang din mga dating kanina. Opo. Na parang tumutulo din sa ano. Opo. Part 1.1 mga ka-explorer. Oh, Thanks po. ito. YouTube channel. Namangha ako sa aking nasaksihan patungkol sa natatagong lihim ng Mount Makulot, Cuenca, Batangas. Ang bayan pong ito ang aking sinilangan, ang Cuenca, Batangas ay mayaman sa kwento ng nakaraang kasaysayan, panahon